Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Mula na itong turnover mula sa... Mula sa Jakarta, Indonesia, dumating si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Pilipinas kaninang pasado 1:00 ng madaling araw. Bago bumaba sa eroplano, formal siyang inaresto ng mga otoridad para sa kasong graft. Halos hindi nagsalita si Guo pero nanggaling mismo sa kanya na may mga nagbabanta raw sa kanyang buhay. May unang balita live si EJ Gomez. EJ. Igan, Susan, Ivan, nagbalik Pilipinas na nga ang dismissed mayor ng Banban na si Alice Go ngayong araw mula sa Jakarta, Indonesia. Sa unang pagkakataon, iniharap siya sa media matapos siyang maaresto ng tuluyan ng PNP at DILG. Matapos niyang magtago ng ilang linggo at hindi sumupot sa mga sa pandinig ng Senado. Mula sa Jakarta, Indonesia, lumapag sa bansa ang eroplanong sinakyan ni dating Mayor Alice Go kaninang 1:10 a.m. Pagbaba ng eroplano, sumailalim si Go sa documentation at booking procedure, pati medical at physical examination. Inihain din sa kanya ang arrest warrant ng korte sa Tarlac. Matapos niyan ay nagkaroon ng press conference na pinangunahan ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. at PNP Chief Police General Romel Marbil. Dito iniharap sa media si dating Banban Mayor Alice Go sa unang pagkakataon. Maikli na kaysa dati ang kanyang buhok, naka-face mask at nakasuot ng orange na t-shirt na may sulat na CIDG detainee si Go. Habang nasa presko, nakatalikod lang siya sa halos buong pagkakataon. Ayon kay Abalos, binigyan ng Indonesian authorities ang Pilipinas ng hanggang 1:00 ng madaling araw lang para masundo si Alice Go sa Jakarta at kung hindi ay pakakawalan siya. Ayon kay Abalos, naghayag daw si Alice Go sa DILG tungkol sa natatanggap niyang death threats. Kinumpirma rin niya ni Go sa maikli niyang pahayag. Narito ang mga pahayag ni na Secretary Abalos, PNP Chief Marbil at Alice Go. So dahil sa panahon na yun, agad tayo naghanap ng eroplano. No? Kundi hindi tayo aabot sa mga flight. At may kaibigan ako nagpahiram na eroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan. Inuulit ko, nising ko, wala akong ginastos ang pamahalaan dito. More of na ano talaga, natutuwa siya talagang iba yung first time niya makita yung secretary natin and me, their feels of comfortable. Na-confirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Igan, Susan, Ivan, kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP Criminal Investigation and Detection Group SIGO. Ayon kay PNP Chief Marbil, kung siya ay makakapag-bail, itong SIGO ay dun lang ililipat sa kustodiya ng Senado. At yan ang unang balita mula rito sa Pasay City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. EJ, anong mood ni Alice Go pagbaba sa eroplano? Ito ba'y parang singsaya niya o light nung nasa Indonesia siya? Igan, alam mo, kapansin-pansin yung aura o yung mood niya. Nung humarap siya sa amin, naka-face mask nga siya, naka-t-shirt. Hindi kita yung kanyang mukha dahil nakatakip ng face mask. Pero malaki yung pagkakaiba doon sa mood niya kagabi doon sa Indonesia na nagawa pa niyang mag-post ng peace sign, kumindat sa camera. Dito sa pahayag niya, kahit na maikli lang, hindi man kita yung kanyang ngiti, medyo maaliwalas pa rin yung kanyang mukha. Pero hindi na katulad nung siya ay nandun sa Indonesia na kita pa yung kanyang pag-smile at pagsabi ng I'm good. Pero binanggit niya na siya daw ay feeling safe na dahil ngayon nga na nasa Pilipinas na siya at nasa kustodiya ngayon ng otoridad, partikular ng PNP. Igan?
May oras na ba kung kailan siya ililipat ng Senado, EJ? About dyan, Igan, wala pa. Wala pang detalye dyan, no? Kasi ang sabi nga ni PNP Chief Marbil, depende yon sa iyahain ng kanyang abogado. Kasi kung makakapag-bail lang, yun, dun lang daw yung panahon na siya ay ililipat doon sa kustodiya ng Senado. Sa puntong ito, wala pa raw update o detalye ukol dyan. And kanina nga, dun sa press con, no, kaya rin matipid talaga sa pahayag itong si Guo dahil hindi present yung kanyang abogado. Maraming salamat, EJ Gomez. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa may PNP Custodial Center sa loob mismo ng Camp Crame kung saan nakadetain ngayon si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa ngayon, nakikita po natin tahimik po yung sitwasyon, wala masyadong mga movement. Pero mayat mayami nakikita tayong mga police personnel na nag-iikot dito at napakahigpit din po ng seguridad na ipinatutupad dito mismo sa PNP Custodial Center dahil nga po sa sinasabing death threat nitong si Alice Guo. Kanina rin po ay sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na hihintayin nila yung magiging desisyon ng korte dahil nga po meron na rin pong warrant of arrest itong si Alice Guo na paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So ang mangyayari po ngayon mga kapuso mula rito ay babalik po ang mga authorities sa Tarlac Regional Trial Court para po ibalik yung warrant of arrest at ito po ay patunay na na-serve na nila yung warrant of arrest na yon dun sa subject nila na si Alice Guo. So ngayon hihintayin kung ano ang magiging court order kung saan ililipat o transfer itong si Alice Guo. Kung siya ba ay ililipat sa ibang pasilidad o mananatili dito sa PNP Custodial Center. Dahil po bailable yung kanyang charges na paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ay posible pong pagbigyan ito ng korte at kung siya ay nakapagpiyansa o makapagpiyansa, tsaka naman po isa-serve ng Senate Sergeant at Arms yung kanilang warrant of arrest para naman sa contempt charges niya sa Senado at doon posibleng kung kahit makapagpiyansa siya ay posible namang ilipat ang kustudiya niya sa Senado. So mga kapuso, kanina rin po ay nakausap natin si DILG Secretary Benhur Abalos at humingi nga raw ng tulong sa DILG at sa PNP si Alice Guo dahil sa mga natatanggap niya umanong mga death threats. Pinangakuan naman daw siya ni Abalos at PNP Chief Romel Marbil na poprotektahan siya. Dapat daw ay sabihin ni Guo kung sino ang mga nagbabanta sa kanyang buhay. Kaugnay naman po sa pagpapabalik sa Pilipinas kay Guo, sabi ni Abalos, kahapon binigyan daw sila ng hanggang 1:00 ng madaling araw na Indonesian authorities para kunin si Guo. Kung hindi raw ito nasunod ay pakakawala ng Indonesian police si Guo dahil wala naman daw siyang kaso roon at posible silang makasuhan naman yung mga authorities doon ng illegal detention. Kaya humingi raw ng tulong si Abalos sa kanyang kaibigan na si Mr. Chen para gamitin ang kanyang private plane para masundo sa Indonesia si Guo. Pinuna ng ilang senador ang pagpag-selfie ng ilang taga-gobyerno kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa mensahe sa isang messaging app, tinawag ni Senador Joel Villanueva na unprofessional ang pakipag-selfie kay Guo. Tanong niya, gusto raw ba talaga silang makipag-picture sa isang pugante? Sa isang Facebook post naman, pinaalala rin ni Senadora Riza Ontiveros na hindi celebrity ang dating alkalde, kundi pugante. Wala pang pahayag ng National Bureau of Investigation, NBI, kaugnay sa mga tauhan nilang nagpa-selfie kasama si Guo. Samantala, para kunin naman ang panig ng company dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, makakapanayan po natin Attorney Stephen David, abogado ni Alice Guo. Attorney David, Maya Paabak, good morning po. Good morning, Ivan. Okay. Attorney David, bakit wala po kayo kaninang dumating si Alice Guo? Kayo po yung nagkausap na ba o nagkita na? Hindi pa kami nagkausap Pero nandun yung abogado ko, yung law partner ko. Siya yung umarap. Sobrang napagod ako kahapon. Dami kasing daming trabaho kahapon. Okay. So, ngayong maghapon, ano ho ang balak ninyo? Kayo po ba mismo ikakausapin nyo si Alice Guo? Mamaya, Ito, mag-ready lang ako. Siguro in 2 hours baka nandun ako. Nabanggit ho ni Guo na nakatatanggap siya ng death threats simula pa noong naaresto siya sa Indonesia. Ano hong impormasyon nyo at kung sinong posibleng nasa likod nito mga death threats na ito? Actually, hindi ko naman kasi talaga yan ma-release kasi nga may lawyer-client privilege kami. Pero since siya naman ang nagsabi niyan, wala naman akong problema. Actually,
Kaya nga hindi siya ma-sold out sa kanyang pag-surrender noon. Sabi ko nga, lagi namin pinag-uusapan niya na surrender niya. Kaya lang yung 50-50 hindrance kasi, yun nga, yung mga death threat, nakakatakot sa kanya. Kaya hindi niya magawang sumurrender. Aha. Yun talaga ang reason. Pero yung talagang, kaya nga sabi ko, susurrender naman siya. Kaya lang problema yun nga, yung death threat. So prior to this revelation yesterday at bago yung arrest niya, nung huli niyo po siya nakausap, may mga nabanggit na ho ba siya noon pa na may death threat sa kanya? Lagi namin sabi niya, kaya kung mapapansin sa mga interviews ko, sabi ko, surrender din yan. Yung problema lang, in a matter of time, sabi ko. Ayun nga, naunahan kasi yan ang takot eh. Naglabas po ng arrest warrant ang RTC 109 ng Tarlac dahil sa kasong graft. Ano ho magiging hakbang nyo rito? Well, dapat kasi usually ang kailangan dyan mag-post ng bail kasi available naman yan. Yes. Ang problema kasi walang urgency na mag-post ng bail kasi meron pa siyang nakabinbin na arrest warrant sa Senado. So, whether mag-post siya ng bail sa Tarlac o hindi, makukulong pa rin siya dahil may Senate warrant siya. So, sa akin, para hindi na lang siya mapago dahil 2 araw na ganyan. Hayaan ko na muna siya dito sa PNP. Magpa-file na lang ako ng motion sa RTC ng Tarlac na i-maintain na muna yung status ko na total kung i-deliver siya sa RTC, ikukulong din naman siya kung hindi siya mag-bail. Naka-detain na siya eh. So, ipamanifest ko na lang sa court na dito na muna siya sa kanyang facility para makapagpahinga muna siya. Attorney, yung pagpapasuot ho sa kanya ng t-shirt na may nakalagay na CIDG detainee, kayo po ba'y walang opposition dito? Ano? Yung pagpapasuot sa kanya ng t-shirt, yan, yung kulay orange na nakalagay CIDG detainee. Well, standard protocol nila yan pagka nakadetain ka sa CIDG eh. Kasi nga, meron siyang warrant of arrest coming from the court. Yun ang reason why nakadetain siya. Okay. Dun ho sa between the arrest warrant ng RTC Tarlac at ng Senado, ano ho bang mas mabigat dito? Wala namang may dapat unahin sa dalawang yan? Well, kasi kung ililist na ng Senate yung kanyang warrant, makakalaya na siya at saka magpo-push siya ng bail doon sa RTC. Sabay yun, para nakalaya siya. Kung hindi rin naman muna ililist yung Senate warrant niya, hindi na muna siya magpo-post ng bail para ganun din naman kasi nakakulong din siya eh. Right. Attorney David, patuloy po kami makikibalita sa inyo ng mga updates sa maghapon. Maraming salamat sa inyong oras. Salamat, Ivan. Salamat. Thank you. Nakausap po natin Attorney Stephen David, abogado ni Alice Guo. Bago ibalik sa bansa, sandaling nakausap ng media si dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo sa Indonesia. Pero tumanggi siyang sagutin ang mga tanong kung paano siya nakalabas sa bansa. May unang balita si John Consulta. You're going home. How do you feel? I'm good. You're good? Yeah, I'm good. Are you okay now? Yes. Okay. Do you have a message to Yung mga accusations sa'yo, you're confident you can answer it? Are you going to go? Are you going to respond? Wala po muna yung Naka-thumbs up si dismissed Bamban Mayor Alice Guo nang kamustahin namin sa Indonesia bago siya ilipad pabalik ng Pilipinas para harapin ang patong-patong na reklamo laban sa kanya. Sa isang punto, nakipag-selfie pa sa kanya ang ilang opisyal mula sa Pilipinas at maging sa Indonesia. You remember me? Okay. Ma'am, dito ma'am. May mga tinanong pa kami kay Guo, pero mailap siya sa pagsagot. Ma'am, by boat ka ba? By plane? Umalis sa Pilipinas? Magpapa-interview po. Kahit yun lang. Tinanong din siya ng media kung may mensahe siya para sa abogado niyang si Attorney Stephen David. Message to Attorney Stephen. Sa isang punto, nung nagpupulong ang mga otoridad ng Pilipinas at Indonesia, nabanggit pa ni Guo kay Intersecretary Benhur Abalos na nagkita na sila dati. Hi, Sir. Alice. Ikaw pala si Alice. Nakita ko tayo before. Saan? Tarlac po, Sir.
Ando ka ba nung mayor ka doon? Opo. Ando sila, no? Sila governor? Opo, Sec. Yung nagpunta. Ikaw talaga. Pero nabanggit din ni Guo ang tungkol sa umano'y death threat laban sa kanya. Humihingi ng tulong si Guo kay Abalos, pero sa tugon ni Abalos, nawala ang audio. Sec, patulong. May dekret ako po. Di bale, basta importante. Totoo, tingnan Opo, Sec. natin Opo. ito. Ha? Kaya nga, kumuha na kami ng private plane dito para maano. Kasi ako tingin ko para ngayon Chinese. Ma'am, may death threat ka daw. May death threat ka daw. May death threat ka daw, ma'am. May death threat ka. Ma'am, may death threat ka daw. You media, stop. You media, don't stay. Isa si Abalos sa mahigit 10 sumundo kay Guo mula sa Pilipinas, kasama si PNP Chief Romel Barbil at ang parehong team ng DOJ na sumundo kina Sheila Guo at Cassandra Ong at tumutok din sa paghahanap kay Alice Guo, katuwang ang kanilang Indonesian counterparts. We have process. The process first for like Sheila and Cassandra. Yes. We are trying to coordinate with the Indonesian police to fast track the documents. We just waiting from the police. Ayon sa BI, tukoy na ang mga personalidad na tumulong umano kay Guo para makapagtago sa Indonesia. Ilang beses nilang nagpalipat-lipat ng pinagtataguan si Guo. Sa mga litratong ito nakuha sa iba-ibang lugar sa Indonesia, makikita siyang may kasamang lalaki at maiksi na ang buhok. Bago naman siya naaresto sa townhouse na ito sa Tangerang City sa Indonesia. Based dun sa information na binato sa akin ng ating informant, sinasabi na takot din daw siya, sinasabi niya sa Chinese mafia. Kinausap ko itong informant na to at sinabi ko na nandito kami sa Jakarta upang kung siya nga ay susuko, we can safely send her back to the Philippines. Hindi nasabi sa amin kung anong means yung sinasabing death threat. Pagbalik ni Guo sa Pilipinas, patong-patong ang kakaharapin niyang reklamo. Qualified human trafficking dahil sa pagkakaugnay sa Pogo sa Bambantarlac. Tax evasion dahil sa hindi raw pagbabayad ng 500,000 pesos na buwis sa pagbenta ng shares ng Baofu Land. At money laundering na may kinalaman sa mga Pogo sa Bamban at Porac, Pampanga. May petition din para kansilahin ang kanyang birth certificate, freeze order sa kanyang bank accounts at ari-arian at co-warranto petition para ipawalang bisa ang kanyang proklamasyon bilang alkalde. Inaprobahan din ang rekomendasyon ng Common Law Department na imbestigahan si Guo para sa umano'y material misrepresentation dahil sa pagsisinungaling umano sa Certificate of Candidacy noong tumakbo siya bilang mayor noong 2022 elections. At nauna na ring na-dismiss si Guo bilang alkalde dahil sa grave misconduct hinggil sa pagpapahintulot sa operasyon ng Pogo sa Bamban. Naglabas ang Tarlac RTC Branch 109 ng warrant of arrest laban kay Guo. Kaugnay yan ng reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa paggamit umano sa kanyang pwesto para paboran ang Baofu sa Bamban. 180,000 pesos ang itinakdang piyansa. Mula rito sa Indonesia, ito ang unang balita. John Consulta para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nakadetain pa rin po ngayon dito sa PNP Custodial Center sa loob ng Camp Crame si Alice Guo. Balikan po natin ang mga tagpo sa paglipat sa kanya rito mula sa isang private hangar sa Pasay. Sa unang balita live mula rin dito sa Camp Crame ni Bea Pinlac. Magandang umaga sa iyo, Bea. Maris, mahigpit pa rin ang seguridad dito sa PNP Custodial Facility ng Camp Crame kung saan nakadetain si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang sabi ng PNP, walang special treatment para kay Guo. She will be treated as an ordinary detainee po, no? Special treatment po. Yan ang tiniyak ng Philippine National Police ilang minuto matapos makarating si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa PNP Custodial Facility kanina. Pasado alas 3 ng madaling araw, pumasok sa custodial facility ng Camp Crame ang puting coaster na lulan si Guo. Hindi kita mismo si Guo, pero kinumpirma ng PNP na sakay siya ng coaster. Dito idiniretso si Guo nang makabalik siya ng Pilipinas galing Jakarta, Indonesia. Pagkapasok niya po sa loob ay inalis na po yung kanyang posas kasi nakaposas po siya. Paglabas pa lang po niya, bago pa lamang po siya ibinaba po ng eroplano ay nakaposas na po siya. Pagdating sa custodial facility, muli raw sumailalim sa booking procedure si Guo. Sinuri rin siya ng mga personnel ng PNP General Hospital. Ang tanging hiling daw ni Guo sa mga otoridad,
Panay po ang pakiusap niya, saan daw po yung lawyer niya. Kaya nung papunta po kami rito, ay nakausap na po niya yung kanyang lawyer. Ordinaryong kwarto lang daw ang ibinigay kay Guo ayon kay Fajardo. Isang kama, isang CR, isang electric fan. Halos 60 police officers at miyembro ng SWAT ang sumama sa convoy ni Guo mula Villamor Air Base papuntang Camp Crame. Normal lang daw ito lalo na't sinabi mismo ni Guo na nakatatanggap siya ng death threats. Alam po natin na mabibigat po itong mga kaso po na ito, may mga pangalan na pong mga lumalabas. So on the part of the PNP, we just exercise prudence to make sure na meron po tayong sapat po na PNP personnel na na-deploy po habang nagbabiyahe po siya, papasok po dito sa Crame. Dito naman po habang nasa loob po siya ng Crame ay sigurado naman pong ligtas siya. Mananatili si Guo sa PNP Custodial Facility. Maris, ayon sa Philippine National Police, inaasahan ngayong araw na pupunta dito yung abogado ni Guo na si Attorney Nicole Humilla para makausap ang kanyang kliyente. At yan ang unang balita mula rito sa Quezon City, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Nakatakda na rin sampahan ng kasong qualified human trafficking si Alice Guo anumang araw ayon sa Department of Justice dahil ito sa kaugnayan umano ng Guo sa operasyon ng iligal na pogo sa Bamban, Tarlac. May unang balita si Rafi Tima. Sa Senado, unang naungkat ang mga kwestiyon sa pagkakakilanlan ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo habang sinisiyasat ang kanyang pagkakaugnay sa niraid na pogo sa Bamban, Tarlac na umuupa sa Baofu Land kung saan naging incorporator si Alice Guo. Pero ang iginigit noon ni Guo, ibinenta na niya dati ang kanyang share sa Baofu. Hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng pogo. Kalaunan sa mga hearing, nauwi ang mga tanong sa kung sino ba talaga si Alice Guo. At lumabas sa pagsisiyasat ng NBI at COMELEC sa fingerprint ni Guo. Pareho ang kanilang fingerprint sa isang Guo Huaping na Chinese citizen. Ako ay po isang Filipino. Lumaki din po ako na alam ko po ako ay isang Filipino po. Ayon sa DOJ, anumang araw isasalang sa korte ang kasong qualified human trafficking laban kay Guo. Meron siyang kaso na non-bailable. We expect it to be decided very soon. Ng prosecution, pag finasa court yan, no bail yan. Hindi nag-aalala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa posibilidad na muling tatakas si Guo dahil oras na may maisampang kaso sa korte, sabay na ring lalabas ang hold departure order laban sa mga akusado. Sabi rin ng DOJ, wala pa silang natatanggap na opisyal na request kaugnay sa Australian fugitive na si Gregor Johan Haas. Si Haas ang puganteng ayon sa news agency sa Indonesia ay hinihingi umunong kapalit para kay Alice Guo. Mayo nang maaresto sa Bogo, Cebu, si Haas na konektado umano sa Sinaloa Drug Cartel ng Mexico at nasa likod raw ng pagpasok ng malaking bulto ng droga sa Indonesia. Nasa BI detention facility sa Taguig si Haas. I cannot make any statements on that because the talks have only just started this morning and I think it's only about to start. So I don't have any information to disclose. So far, wala pa kami information na ganyan. Wala ho kaming contact with anybody about the prisoner swap. Nabalitaan ho namin through Indonesian media actually. Ang prisoner swap po, yan po ay trabaho ng DFA. Kung meron pong request ang Indonesian government, sa DFA po padadaanin yan. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Deraid ang isa na namang illegal umanong pogo sa Subic Freeport Zone. Arestado dalawang Chinese national na sangkot umano sa human trafficking habang nasagip naman ng 18 iba pang Chinese. Yan ang unang balita ni June Veneracion. Sinalakay ng PNP-CIDG ang isang illegal umanong pogo sa Subic Freeport Zone, kung saan inaresto ang dalawang Chinese national na sangkot umano sa human trafficking. 18 Chinese din ang na-rescue sa lugar. Nag-surveillance nga ng 2 weeks ang CIDG dahil sa impormasyon na binigay ng mga informante doon na may isang bilya na maraming Chinese ang lumalabas at pumapasok. So upon confirmation na may mga Chinese talaga, nag-apply kami ng search warrant. Kabilang sa mga na-recover ay mga computer, cellphone at mga bolo. Nasa kustudiya ng CIDG sa Camp Crame ang mga suspect at ang mga na-rescue. Sasampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act ang mga suspect.
Patuloy daw na nangangalap na impormasyon ang mga otoridad para matumbok ang iba pang illegal na pogo sa bansa. The start ng crackdown, sila ay nag-splinter na into small groups. And yun yung nahihirapan tayo dahil kailangan natin ng mga mata ng ating komunidad. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng mga sospek. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Ngayong araw po magsasagawa ng ocular inspection ng Senado sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. At live mula sa Davao City may unang balita si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James. Ivan, pinakita ni Chief Legal Counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion kahapon sa media ang magiging holding area ng mga senador na dadalo sa gagawing Senate Ocular Inspection sa loob ng KOJC compound ngayong umaga. Pasado alas 4 ng hapon kahapon nang pinapasok ang media sa KOJC compound kasama ang Chief Legal Counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion. Ipinakita ni Torion ang inihandang holding area para sa mga senador na magsasagawa ng ocular inspection ngayong araw sa loob ng Jose Maria College na bahagi ng KOJC compound sa Davao City. Ngayong umaga, nakatakda ang Senate investigation hinggil sa pag-serve ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa iba pang kapwa-akusado niya para sa mga kasong human trafficking at child abuse. Susundan naman ito ng public hearing sa hapon na gaganapin sa Sangguniang Panlungsod sa Davao City. Kahapon, mag-i-inspeksyon sana ang Office of the City Building Official o OCBO sa GMC basement bilang tugon sa reklamo ng KOJC sa pinaniniwalaang paghuhukay sa GMC basement. Pero hindi sila nakapasok dahil nakabarikada ang mga pulis. Kinukuhanan pa ng GMA Regional TV ng pahayag ang Pro 11 kaugnay rito. Samantala, ipinakita ni Pro 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III ang pag-deny ng OCBO sa kanilang request para sa master at building plan sa mga structure sa loob ng KOJC compound. Kaming mga previous attempts na kumuha. Yung the time is ayaw namin kasing i-broadcast ang aming intention. Ayon sa OCBO, mapagbibigyan lang daw ito kung may kautusan mula sa korte. Samantala, hinggil sa kasiguruhan ni General Torre na nasa loob pa ang target personalities, sagot ni Torion, they have already made intrusive searches in all of the nooks and crannies of the KOJC and GMC. Only a fool and a stupid person would persist in his idea that he is correct. Ayon kay Torion, natanggap na nila noong Miyerkules ang kautusan ng Court of Appeals hinggil sa pag-void ng Temporary Protection Order ng Korte sa KOJC. Hindi umano sila hiningan ng komento hinggil dito. The siege in the KOJC is committed, no? The violations are committed rather in Davao City. Then we feel that RTC Davao City has jurisdiction on the matter and we are filing an MR, immediate MR, no? Most respectful motion for reconsideration so as to give the Court of Appeals the chance to take a second look into its resolution. Handa na naman si Torres sa Senate investigation. Sa public hearing na raw niya ipipresenta ang development sa kanilang patuloy na operasyon hinggil sa pagsilbi ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy at iba pang akusado. We are always ready for any investigation that may happen. Ivan, hanggang sa mga oras na ito ay hinihintay pa rin natin ang pagdating ng mga senador dito sa KOJC compound. Samantala, alas 10 ng umaga, inaasahang magsisimula ang kanilang pag-iikot sa loob ng KOJC compound na susundan naman ng isang Senate hearing mamayang alauna ng hapon sa Sangguniang Panlalawigan o sa Sangguniang Panlungsod Session Hall dito sa Davao City. Ivan? Daghang salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV.
Samantala mga kapuso, ngayon nga pong nahuli na at naibalik na sa Pilipinas itong si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Gusto naman daw pong sumuko na rin ng kapatid niyang si Wesley Go. Ang kanila namang kaanak na si Sheila Go, dinikdik o piniga sa Senado kaugnay doon sa sinasabi niyang pagdaan nila sa dagat para makapuslit palabas ng bansa. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Habang hawak ng mga otoridad si Alice Go sa Indonesia, piniga naman sa Senado ang kaanak niyang si Sheila Go sa kung paano sila nakalabas ng dismissed mayor sa Pilipinas. Nanindigan si Sheila na dumaan sila sa dagat patungo sa Sabang, Malaysia bago pumuntang Indonesia. Saang pier kayo sumakay? At hindi ako maniniwala na hindi nyo maalala yung basic details nito. Ang alam ko kasi papuntang dumaan kami sa Manintawag ng toll gate papunta Skyway. Dumaan kayo saan? Sa toll gate ng Manintawag. Balintawak? Pagpuntang Skyway. Pagpuntang Skyway. Tapos? Diretso na yun. Pa-south kayo? Hindi ko alam. Alam na namin yon. Ang hirap paniwalaan actually na tatlo kayo, ni na Alice, bilyones ang pera ninyo, pinaghahanap ng buong bansang Pilipinas, i-expose nyo ang sarili nyo sa ganyang delikadong biyahe sa dagat. Dahil nasampahan na si Sheila ng reklamong money laundering, may paalala ang isang senador. Gusto lang namin paalala sa'yo, yung 87 counts, isang kaso mo pa lang yon. Napakadami pa na susunod. Hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin. Hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin. Sabi ng Anti-Money Laundering Council, karamihan ng mga transaksyon sa mga accounts ni Alice ay daan-daang milyong pisong cash na hindi tugma sa kanyang kita. This is the bigger crime. No? Putting up a building that we don't know how the money came in. Yun ang aking punto. And I'll show that the same phenomena in Porac. No? So ang punto ko, nalalampasan tayo ng money launderers na hindi natin alam. Inusisa rin ng mga senador ang law enforcement agencies kung paano nakapuslit sina Alice at kung posibleng nag-private plane ang grupo. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, wala sa manifest ng mga private plane ang pangalan ni Alice at mga kasama nito. Ininspeksyon naman umano ng PNP, Bureau of Immigration at Bureau of Quarantine ang lahat ng pasahero ng private plane kung tugma sa manifesto. Humarap din sa Senado ang kinatawan ng Emon Pulo Beach Resort sa Zambales kung saan umano namataan si Alice nitong Hulyo. Siya po yung front desk po namin sa Emon Pulo. So baka siya po yung napagbibintangan na nagpunta po ng Emon Pulo. Pero noong nakaraang taon, naging bisita umano nila ang grupo ni Alice bagamat wala umano siyang kaugnayan doon. Sila nag-swimming and then nag-land din po yung helicopter nila doon. And then siguro po mga 2 o 3 balik po yung helicopter with I think mga 20 plus po sila, madam. Inireklamo pa ng kinatawan ng resort ang kawalan umano ng search warrant ng PAOK na dumating sa resort nitong Agosto kaugnay ng umano'y Alice sighting. Paliwanag ng PAOK, may mission order sila mula sa Bureau of Immigration. During the last public hearing po ng subcommittee, we already recanted, so to speak, our information. We do apologize for the inconvenience that they have caused, but I hope, Your Honor, we cannot apologize that we have to perform legitimate law enforcement functions. Hindi naman nakadalo sa hearing si Cassandra Leong na nakakonfine sa ospital dahil sa low blood sugar matapos humarap sa pagdinig ng kamera. Wala rin si Mayor Liseldo Calugay ng Sual, Pangasinan dahil may dengue umano ito. Tinanong din si Sheila tungkol sa negosyo na nakapangalan sa kanya sa Sual, Pangasinan pero sinabi niyang posibleng ginamit lang ang kanyang pangalan. Sa panayam ng media, sinabi naman ni Attorney Stephen David na gusto na umunong sumuko ni Wesley Go ngayong nahuli na si Alice. Gusto rin niya sumuko. Detail, hindi ko masasabi. Bakit gusto na niyang sumuko? Siyempre, dumadating yung point ng isang tao yung nadi-discourage ka, di ba? Kasi yung makasama mo, nandyan na lahat, di ba? Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News.
Pumirma sa isang kontrata ang Columbia Pictures at GMA Pictures para pagtulungan ng release ng 2 pelikula ng Kapuso Network. May unang chika si Nelson Canlas. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumagda ng distributorship contract ang GMA Pictures at ang Columbia Pictures para pagtulungan ang release ng 2 pinakamalalaking pelikula ng Kapuso Network. Ang Metro Manila Film Festival 2024 entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Green Bones. At ang horror film na hango sa mga kwento ng Kapuso Mo Jessica Soho na Gabi ng Lagim, ang KMJS Gabi ng Lagim The Movie na nakatakdang ipalabas sa 2025. Pumirma para sa GMA Pictures sina GMA Network Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide and Support Group and President of GMA Films, Attorney Annette Gozon Valdez. At GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs First Vice President, Nessa Valdelion. Para naman sa Columbia Pictures, kasama sina Managing Director Christopher C. at Manager for Sales and Operations Andra de Erquiaga Manas. We've been hearing a lot of good things about them and they're such a big company also. Napaka-importante rin kasi nitong 2 pelikula natin, ang Green Bones at saka ang KMJS, Gabi ng Lagim. So we really want to have all the recipes for success for these 2 movies and we feel and believe that Columbia will be a good partner for this movie. We're very excited. Everyone at Columbia Pictures is thrilled to be doing this partnership with GMA Films. Columbia's always been committed to the theatrical experience, so we're really anticipating distributing Green Bones. Dumating din sa contract signing ang mga bida ng Green Bones na sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Green Bones. Everybody's asking, what are Green Bones? Yes. Kasi 'di ba tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa mga parang mga pamahiin o mga paniniwala, 'di ba? Ang Green Bones, sinasabi po ng mga nakatatanda po sa atin, pagka daw po kinremate ang isang tao at may nakitang berdeng buto, ang ibig sabihin po nun ay naging mabuti siyang tao nung siya'y nabubuhay pa. So basically, dun po iikot yung storya. Hindi raw simple ang mga karakter na kanilang gagampanan. Napakaganda nito dahil mga hindi pangkaraniwang characters yung gagampanan namin dito. Medyo dark yung mga characters namin dito. Although yung kwento nito talagang kapupulutan ng maraming aral, mag-i-inspire sa lahat na maging mabuting tao at magkaroon ng positive outlook sa buhay nila. Ito ang unang balita. Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, kahit nakalabas na nga po sa bansa ang bagyong Enteng, bakas pa rin ang naging pananalasa nito sa ilang bahagi ng Antipolo Rizal. Para sa detalye, may unang balita live si Jomer Apresto. Jomer. Anjo, nandito ako sa Daang Pari sa Barangay San Jose, sakop ng Antipolo City, kung saan may naganap na landslide noong September 2 na ikinamatay ng 3 residente. Sa ngayon ay naigilid naman na ang mga lupa na nalaglag mula sa bundok pero hindi pa rin ito pinadadaanan sa mga motorista. Ganito ang itsura ng Daang Pari sa Barangay San Jose, Antipolo City nitong nakaraang Lunes. Kasunod yan ng nangyaring pagguho ng lupa mula sa itaas ng bundok. 3 residente ang napaulat na namatay. Kabilang ang isang 9 na buwang gulang na buntis at ang magkapatid na Liat Jr. Nakaburol na sila ngayon ilang metro malapit sa evacuation center ng mga residente ng Sitio Hinapaw. Ayon sa nanay na magkapatid, mabilis ang pangyayari noong mga oras na yon. Mga bandang mag-aalas 7 may pumunta dun sa akin, yung kinakasama ko, na yung mga anak ko daw natabunan na ng lupa na may puno. Ngayon, takbo akong pababa, nakapaa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pagdating ko, wala na. Hindi raw niya matanggap ang nangyari at wala pa siyang planong ipalibing ang kanyang mga anak. Nakaburol na rin sa covered court ang buntis na namatay sa landslide. Ay naman sa barangay, aabot sa mahigit 60 pamilya pa mula sa nasabing sitio ang nananatili sa evacuation center. Ilan dito ay posibleng hindi na makabalik sa kanilang bahay. Katulad ng 24 years old na si Cedric. Ang mismong lupa kasi na kinatitirikan ng kanyang bahay ang gumuho mula sa bundok. Yung mga gamit ko, nalabas ka rin. Sabi ko, aksasahan doon. Ako na bahala sa mga. Ayun. Kaso,
Yung problema namin ngayon, wala na po kami nasisirahan. Sabi ng barangay, bagamat naigilid na ang mga lupa na nalaglag sa bundok, hindi pa rin pwedeng daanan ng mga motorista ang kalsada. Madulas po yung daan at medyo delikado pa po kasi medyo nakita po naman natin na umuulan-ulan pa po. So hindi po natin masasabi kung biglang mag-landslide po uli. Mga kapuso, dito sa bahaging ito ng Daang Pari naganap ang landslide noong September 2 kung saan yung mga lupa ng bundok ay bumaba papunta dito sa kalsada at tumama sa mga katapat na bahay na ikinasawi ng 3 residente. Base sa datos, aabot sa mahigit 100 pamilya pa ang nananatili sa siyam na evacuation center na sakop ng Barangay San Jose. Anjo, sabi ng barangay, nakatakdang bumisita ngayong araw si Secretary Benhur Abalos sa isa sa mga evacuation center dito sa Barangay San Jose na isa sa pinakamalaking barangay sa Antipolo City. Yan ang unang balita mula dito sa Antipolo. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.